kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merly. Ako'y 30 anyos at taga Antipolo City. Bata pa ako, pangarap ko ng maging accountant. Kaya nagsikap akong makatapos ng pag-aaral at pinalad naman akong nakapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kahit nakapag-asawa ako, patuloy pa rin ako sa pag-oopisina. Subalit nang ako'y magbuntis at 8 buwan na ang dinadala ko, napilitan akong huminto muna sa trabaho. 2 buwan na akong nakakapanganak nang ipasya kong muling magtrabaho. Merly, ba't magbabalik ka pa sa trabaho mo? Yan talagang balak ko bago pa ako manganak, Gary. Dalaga pa ako, plano ko na magtrabaho kahit may asawa na ako. Gaya ng ibang mga kakilala at kaibigan ko. May anak na tayo. Gary, 2 months na si Precious. Oo, pero kailangan niya ang pag-aaruga mo. Meron namang pwede mag-alaga sa kanya? Oh, yan tuloy. Nagising na si Precious. Teka muna, ibibigay ko sa kanya itong natimpla ko ng gatas. Merly, ayokong ipaalaga sa ibang tao ang anak natin. Para siguradong hindi siya mapapabayaan. Hindi naman ibang tao ang mag-aalaga sa kanya. Si Inay. Ano? Ang inay mo? Oo. Dadalawa na lang naman sila ni Itay sa bahay. Mula nang bumuko din sa kanilang ibang kapatid ko na may sarili ng pamilya. Mabuti kung pumayag ang inay mo na mag-alaga sa anak natin. Siguradong papayag siya kapag pinakiusapan ko at inabutan ko ng pera. Kung ako lang ang masusunod, hindi ako papayag magtrabaho ka pa. Mapagkakasya naman natin sa mga pangangailangan natin ang kinikita ko eh. Mabuti na yung magkatulungan tayo. At saka, sayang naman yung natapos ko kung hindi ko pakikinabangan. Merly... Ay nako, Gary, wag ka nang tumutol. Nakapagdesisyon na ako. At hindi na yun magbabago kahit ano pang sabihin mo. Ano, Merly? Ako mag-aalaga sa anak mo? Payag po ba kayo, Nay? Ay, pwede ko ba namang tanggihan yan? Apo ko yan eh. Uy, kaganda-ganda ng apo ko, di ba? Sabi ko nga po hindi ako mapapahiya sa inyo. Kaya isinama ko na po dito ang inyong apo bago ko pa sabihin sa inyong sadya ko. Akin na nga apo ko. Ito po. Tamang-tama. May mapagkakalibangan na ako. Kami ng itay mo. Oh, bango-bango ng apo ko. Ang itay po. May pinuntahan lang sandali doon sa labasan. Kaalis-alis lang kanina nung dumating ka. Inay, pumayag po kaya si Itay na ipaalaga ko sa inyo ang aking anak? Ay, bakit napailing ka, Rudy? Ana, sana sumangguni ka muna sa akin bago ka pumayag sa pakiusap ni Merly. Well, alam ko namang papayag ka na makasama natin ang ating apo. Dahil susuporta naman tayo ni Merly sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Bukod pa sa buwan-buwan na panggastos natin dito sa bahay. Hindi yung gastos O ano? Oo, sabik ako sa apo at malilibang tayo na naritong anak ni Merly. Pero mahirap mag-alaga ng bata. Lalo pat 2 buwan pa lamang yan. Alagain yan, iyakin. Kailangan madalas na kargahin. At sa gabi, siguradong mamemerwisyo yan dahil ang pagtulog ng bata pabago-bago. Kaya malamang na lagi tayong pupuyatin yan. Bakit? Sinabi ko bang ikaw mag-aalaga? Ana. Ako ang mag-aalaga sa apo ko, Rudy. Ako, hindi ikaw.
Ay, wag mo akong kontrahin. Akala ko pa naman, Gary, kung ano ng problema mo. Eh, kung hindi nga lang dahil sa iyo kung magtalo kami ng asawa ko, Joey. Hindi ako papayag sa gusto niyang ipaalaga ang anak namin sa nanay niya. Ayaw mo nun? Natutulungan ka na ng misis mo sa pagtatrabaho? Uy, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin eh. Oo, kaya mo. Dahil maayos ang kita natin dito sa opisina. Pero iba na rin yung kumikita ang asawa mo. Makakaipon kayo. Makakapundar ng gusto nyo. Ang anak kong inaalala ko. O ano bang dapat mong ipag-alala? Mga biyanan mo naman na nag-aalaga sa kanya. Alam kong hindi siya pababayaan ng mga biyanan ko. Pero mas masisiguro ko ang mabuting kalagayan niya kung kapiling namin siya. Ko namimiss mo lang yung anak mo eh. Eh, yun pa. Nasanay akong pag-isip ko't pag-uwi ng bahay, nakikita ko ang anak ko. Nakakawala ng pagod. At nagbibigay sa akin ng inspirasyon para lalo akong magsikap. Gary, Hindi ako komporme na ipaalaga kahit kaninong anak ko, Joey. Si Merlin dapat mag-alaga sa aming anak. Siya at walang iba. Masarap talaga mga luto dito sa kantin, ano, Merly? Sakto lang, Vilma. Ganado kang kumain eh. Talagang ganado kong kumain. Basta nagtatrabaho ko. Pareho tayo. Ikaw nga idol ko eh. Kahit magbuntis ka, diretso pa rin ang trabaho mo. Tumitigil ka lang kapag kabuhanan mo na. At pagkapanganak mo naman at natapos ng leave mo, balik ka kagad sa trabaho. Eh sayang kasi ang kinikita ko na malaking tulong sa asawa ko. Kaya nakakapagpundar kami ng kung ano-ano. Kaya nga, ikaw ang ihahalimbawa ko sa asawa ko. Hindi ba conforme ang mister mo na magtrabaho ka? Hindi eh. Gusto niya mag-alaga na lang ako sa anak namin. Eh, hindi naman pwede sa akin yun. Bakit kaya may ibang lalaki na gusto sa bahay lang ang asawa nila, no? Ewan ko ba? Pero alam mo, ang lalaking ganon para sa akin, makitid ang isip. Uy, huwag mo namang sasabihin niya sa asawa mo at baka magtampo yun sa'yo. Practical lang ako, Vilma. Basta alam ko na sa tamang katwiran ako, magtampo na siya hanggang gusto niya. Wala akong pakialam. Oy, tahan na, apo, tahan na. Tahan na. Hindi ka pa ba matutulog? Naku, makakatulog ka ba nitong umiiyak yung apo natin? Napadede mo na ba? Ay, naglalambing. Eh, bakit ipinag-eheli mo pa? Ay, para makatulog. Oh, makakatulog na yan kapag inilapag mo sa una. Para makapagpahinga na tayo. Sige na, mauna ka nang matulog. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Mahirapan ka sa pag-aalaga sa apo mo. Uy, kaya ko naman. Halos gabi-gabi na lang. Napupuyat ka sa pag-aasikaso sa kanya. Hindi paghihirap, kundi kasiyahan para sa akin ang mag-alaga sa apo ko. Aminin mo, naging masaya tayo mula nung dumating dito ang batang yan. Oo. Oo nga eh. Pero ikaw rin ang inaalala ko. May edad ka na. Tulog na apo, tulog. Oy. Tulog. Ayaw mo rin lang akong pakinggan. Bahala ka nga sa gusto mo. Matutulog na ako. Rudy, Oh, bakit? pakikarga mo nga muna tong bata. O sige, ano yung bata? Bakit? Hawak-hawak mo yung noo mo. Umiikot yung tingin ko. Ha? Nagdidilim ang paligid. Aba, Ana! Ana! Hello? Ano, Gary? Nasa ospital ang inay? Oo, Merly. Sinugod daw doon ni Itay kagabi dahil nag-collapse ang inay. Si Precious.
Inihabilin daw muna ni Itay sa isa nilang kapitbahay. Mabuti na lang. Kabisado ni Itay ang telephone number ng opisina ko. Natawagan ako dito sa pinapasukan ko. O sige, mag-half day ako sa trabaho ko ngayon. Ako man, para makapunta agad tayo sa ospital. Ako na sasagot sa lahat ng gasto sa pagpapagamot ni inay. Dapat. Dahil baka nagkasakit siya dahil sa pag-aalaga sa ating anak. Bibigyan ko rin si Itay ng malaki-laking halaga. Tay, Oh, mabuti dumating na kayo. Bless po. manong po Itay. Kaawaan kayo ng Diyos. Kumusta po ang inay? Nakatulog siya. Kahit po natutulog ang inay, baka sa mukha niya ang pagod. Kaya nga, awang-awa ako sa kanya. Tay, kunin niyo po ito. Hindi. Hindi perang kailangan namin ng inay mo, Marley. Tay, Ang kailangan namin sapat na pahinga. Dahil matatanda na kami. Mahihina ng aming resistensya. Madali na kaming kapitan ng karamdaman. Tay, Marley, nais kong unawain mong sasabihin ko. Mahalaga na kapiling ng isang anak ang kanyang ina habang siya lumalaki upang madama niyang pagmamahal at pagkalinga. Katulad niyong magkakapatid, lahat kayo dumaan sa wastong pagkalinga ng inyong ina. Namasdan ko sa bawat sandali. Nariyan siya sa oras ng inyong pagtangis dahil sa karamdaman. Maamo niya kayong hinahaplos hanggang sa kayong makatulog ng mahimbing. Sa inyong pagtawat sa iyang ipinapakita, ang puso ng inyong inay walang pagsinda ng kagalakan. Kasiyang hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng salapi sa mundong ito. Merly, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na mabiyayaan ng anak. Huwag mong sayangin ang pribileyo na magampanan ang iyong tungkulin bilang isang ina. Tano, precious. Tano ang baby niya. Bo, tumuhan agad ang anak mo. Siguro, dahil alam niyang mami niya ang may karga at nag-eheli sa kanya. Alam ko na ang ibig mong sabihin, Carrie. Merly, Nagkamali ako. Tama ka. Tama ang itay ko. Ako nga ang may tungkuling mag-alaga sa anak ko. Ako na kanyang sariling ina. Parang bigla akong natauhan at nakilala ko ang aking pagkakamali. Na hindi ko nga dapat ipinaalaga ang aking anak sa aking inang matanda na. Huminto na ako sa pagtatrabaho at iniukol ko na lamang ang aking atensyon at panahon sa pag-aalaga sa aking anak. Sana'y hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Merly, isang ina. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Leonel Benamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal
Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.